Shalom. Shalom mga kapatid, mga kababayan. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat, isang ligtas sa ilalim ng gabay at patnubay ng ating Panginoon. Narito na naman tayo again sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At pinagninilayan natin ito at tinalalakay at minsan-minsan ay tinatalakay din natin ang ating Katolikong pananampalataya. At sa oras nito, nasamo ko sa Panginoon na nawa ang lahat ng mga followers ng account na ito ay patuloy na pagpalain ng Panginoon, gabayan at patnubayan. At may background is the cover ng Ignatius Catholic Study Bible, yung Revised Standard Edition, Revised Standard Version, kung saan mga 20 years in the making. Yan, yung hangad ko na Bible na kung isa kang Katoliko na gusto mong magpalalim sa iyong pananampalatayang Katoliko, you're supposed to have this kind of Bible, mga kapatid. So sa araw na ito, inaangkin natin ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5, that the weapon of our warfare are not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, and taking every thought captive in obedience to Christ. Yan, mga kapatid. The Gospel of the day is taken from the Gospel of St. Luke chapter 17 verses 11 to 19. Glory to you, Lord. As he continued his journey to Jerusalem, he traveled through Samaria and Galilee. As he was entering a village, 10 lepers met him. They stood at a distance from him and raised their voice, saying, Jesus, Master, have pity on us. And when he saw them, he said, Go, show yourselves to the priest. As they were going, they were cleansed, and one of them, realizing he had been healed, he returned, glorifying God in a loud voice, and he fell at the feet of Jesus and thanked him. He was a Samaritan. Jesus said in reply, 10 were cleansed, were they not? Where are the others? 9. He has none, but this foreigner returned to give thanks to God. Then he said to him, Stand up and go. Your faith has saved you. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yan, mga kapatid. At sa araw na ito pala ay ginugulitan natin ang kapiyastahan ni Saint Josaphat, Bishop and Martyr. Yan, kapiyastahan ni Saint Josaphat, isang obispo at isang martyr. So, actually natalakay ko na ito before, mga kapatid, na-discuss ko na itong patungkol sa 10 lepers, kung saan makikita natin na nung humingi sila ng habag sa Panginoon, ay makikita natin dito sa Ebanghelyo, Luke 17 verses 11 to 19, na nasa malayo sila at sumigaw sila sa Panginoon na mahabag ang Panginoon sa kanila. Sapagkat alam naman natin, kung nababasa na natin ang sa Old Testament, na ang mga kitongin ay tinuturing na marumi. So that is why they are not living within the community, but they are living outside their community or sa labas ng kampamento, sa labas ng bayan. Di
Diba? Kahit sa atin naman diba? Kaya nga nagkaroon tayo ng San Lazaro, yung doon sa sa Palawan, sa Coron, Palawan, yan. Meron yun doon. Yun yung sanctuary or lugar kung saan ay nakahiwalay itong may mga ketong, especially during those times. Kahit nung sa ating panahon na walang kagalingan ito, mga kapatid. At makikita natin na itong 10 kitongin, maybe because of their hopelessness, ay baka kung ano-ano na rin ginagawa nila mga kapatid, no? Para magkaroon ng kagalingan, di ba? Kahit tayo naman, kapag meron naman tayong sakit, lahat ng paraan ay ginagawa natin. There are points in our lives na kapag hopeless na, ang iba sumusuko na, they are taking their lives. Pero itong 10 kitungin ay nagkaroon sila ng pag-asa, most possibly sapagkat nabalitaan nila ang Panginoon ay nagpapagaling ng mga karamdaman, at nung na-encounter nila ang Panginoon ay sumigaw sila from a distance kasi bawal lang sila lumapit. At sinasabi nila na pagalingin sila. Verse 13, and raised their voice saying, Jesus, Master, have pity on us. Okay? And when he saw them, he said, go show yourselves to the priest. So, yung hingi nila, mga kapatid, is kagalingan. Pero ang sabi ng Panginoon is, go show yourselves to the priest. Kasi ang mga pari, ang siyang magdidetermine kung magaling na yung isang tao sa ketong. Parang sila yung quality control, sila rin yung doktor, sila yung magdidetermine. Then after that, yung mga pari din ang mag-a-announce sa community that they can go back to the community na malinis na sila. So, hindi sinabi ng Panginoon, sige, lumakad kayo at magaling na kayo. Bagko sinabi ng Panginoon, sige, magpakita kayo sa mga pari. Magpakita kayo sa pari, pumunta kayo sa pari. Ibig sabihin, magpapasuri na sila sa mga pari. Walang sinabi ang Panginoon na magaling na kayo. Pero in their faith, obedience, sinunod nila ang sinabi ng Panginoon, mga kapatid. Ibig sabihin na hindi man sinabi ng Panginoon, kasi kumbaga son parang why you need to show yourself to priest para magpasuri, hindi ka pa nga gumaling. Di ba? Pero along the way, habang naglalakad sila, dahil sinunod nila yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, nakita nila sa sarili nila na gumaling na sila. At yung siyam, sa tagal na panahon nilang may sakit, mga kapatid, ay excited na sila to be with their family. Kaya dire-diretso sila sa pari para magpasuri. At hindi na sila bumalik, pero yung kitongin na Samaritano ay bumalik at nagpasalamat sa Panginoon. Okay, bumalik at nagpasalamat sa Panginoon. At makikita natin na nung bumalik siya at nagpasalamat sa Panginoon, hinanap ng Panginoon yung siyam. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung sa atin, sa ngayon, ay ibig sabihin na ang Panginoon ay hinahanap tayo. Naghihintay ang Panginoon na tayo ay magpasalamat sa Kanya. Diba? Parang katulad niya, ipapasalamat tayo sa Sierra Madre, lalo na tayo mga taga dito sa Luzon, sa Northern Luzon, na kung saan sakop ng Sierra Madre at ng Cordillera Mountain Range, mga kapatid. Kasi yung Sierra Madre ay talagang inilagay ng Panginoon to protect us. So, hindi tayo nagpapasalamat tayo sa Panginoon for that.
Hindi tayo nagpapasalamat sa Sierra Madre. But we are thanking God for giving us, for placing that Sierra Madre, mga kapatid. So, ibig sabihin, naghihintay ang Panginoon na tayo ay magpasalamat sa Kanya. Di ba? Kasi, alam nung itomen na ang Panginoon ang nagpagaling sa kanila. Kasi hindi naman sila utusan ng Panginoon na pumunta at magpasuri sa pari kung hindi sila gagaling. Di ba? Anong gagawin mo dun kung hindi ka gumaling? Ibig sabihin, hindi man binanggit ng Panginoon yung word na gagaling sila, magpasuri kayo sa pari. In their faith and obedience, pumunta sila at along the way, gumaling sila. At bumalik nga po yung kitongin. Bumalik ang kitongin na isang Samaritano at nagpapasalamat, nagpupuri sa Panginoon. Ibig sabihin, ganun din tayo mga kapatid. Sa siyam na yun, hinanap sila ng Panginoon. Bakit isa lang daw bumalik? Okay. Tayo man din, ibig sabihin, na hinahanap din ng Panginoon na magpasalamat sa Kanya. And we have so many things to thank the Lord. Asama na yung buhay natin, everything that we have, everything around us. Di ba? It comes from God. Kaya nga, ang gospel antipon ngayon is 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Di ba? Nakalagay doon sa 1 Thessalonians chapter 5, umpisa mo doon sa 16 to 18. Yan, memorize yan ng mga separated brethren natin. Nakalagay doon na, rejoice evermore. Rejoice evermore. Pray without ceasing. And then, sa verse 7, pray without ceasing. And then sa verse 18, and everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Okay? And everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Yung sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 to 18. Rejoice evermore, pray without ceasing, and everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sabihin, hinihintay tayo ng Panginoon na magpapasalamat. Kasi sa pagpapasalamat natin, we are recognizing that everything that we have comes from God, comes from the Lord, mga kapatid. Yan. Okay? So that is why ang Panginoon ay hinanap niya yung siyam. Why there is only one who returned to thank the Lord. At makikita din natin mga kapatid, siguro mapansin din natin na itong 10 ay most possibly hindi naman sila hindi naman sila magkakilala. Pero nagsasama-sama sila. Ano ibig sabihin yan mga kapatid? Ibig sabihin na pantay-pantay tayong lahat. Lahat tayo ay able to get sick. Kahit yung mga mayayaman. Diba? Kapag ang mayaman magkasakit, yes. Makakatulong yung pera nila. Pero kapag may mga sakit na hindi na kaya ng pera nila, ay ano sasabihin ng doktor? Ipagpapasa Diyos na lang natin ito, mga kapatid. Diba? So, yan lang sinasabi na. At sinasabi pa rito mga kapatid, siguro dito sa verse, verse 10, sa verse 19,
Verse 19, Luke 17, verse 19, Then he said to him, Stand up and go. Your faith has saved you. So yung kanyang pananampalataya at pagsunod sa Panginoong Kristo, sa sinabi ng Panginoon, ay nagkaroon siya ng kaligalingan or naligtas siya doon sa kanyang kalalagayan. Naligtas siya doon sa kanyang kalalagayan ng pagkakaroon ng ketong. Nakapatid. Diba? So, because of his faith, he was saved for his situation na nahihiwalay ka sa community, na yung katawan mo ay unti-unting nabubulok. Diba? So sabi ng Panginoon, verse 19, Then he said to him, Stand up and go. Your faith has saved you. Of course, since na natalakay na rin natin ito, pwede rin natin itong palawakin itong verse 19, mga kapatid. Kasi usually, ito yung verse na ito ay ginagamit din ng mga separated brethren natin. You see? Your faith, ang sabi ng Panginoon dito, your faith has saved you. Ang pananampalataya mo ang nagligtas sa iyo. Na pwede rin na nila i-connect nila kaagad doon sa John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him might not perish but might have everlasting life. Yun yung sasabihin nila, mga kapatid. And then they will also add the Acts chapter 16 verses 31. Okay. Ito so let us take this an opportunity to discuss these things, mga kapatid. In Acts 16:31, they are also using this, our separated brethren. In Acts 16:31, it says here, okay, verse 30 to 31, Acts 16:30 to 31. It was Silas and Paul, Saint Paul, that after they prayed in a prison cell, they praised and worshiped the Lord. Then suddenly there is a severe earthquake that struck their prison cell, and it was broke down, and then they were freed from chain. So the guard wanted to kill himself because he is expecting that his prisoners got loose or escaped. Then after that, he was prevented by Saint Paul. But verse 29, but Paul shouted out in a loud voice, Do not harm to yourself, we are all here. He asked for a light and rushed in, and trembling with fear, and he fell down before Paul and Silas. Then to verse 30. In verse 30, then he brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe in the Lord Jesus, and you and your household will be saved. You see? So, in Luke 17, yun yung sasabihin ng mga separated brethren natin, mga kapatid, na you have only to believe and you will be saved. Katulad ng sinabi ng Panginoon dun sa Luke 17 verse 19. Then he said to him, Stand up and go. Your faith has saved you. Yun yung sasabihin nila. At yun nga, yung i-reference nila sa atin, yung John 3:16, at saka yung Acts 16:30 to 31. Okay. And then, actually, babanggitin pa nila yung tinatawag dun sa resurrection as a crucifixion. Yung si Demas, yan, may pangalan sa atin, si Demas, na
Noong sinabi ni Demas na, Lord, when you remember me, when you come to your kingdom. So you see, sabi nila, so you see, even the criminals hung with Jesus, wala naman siyang binyag, wala naman siyang sacrament, wala naman siyang ginawa. Kasi nakapako siya. Pero nung sinabi sa kanya, today you will be with me in paradise. But the Lord assured him of salvation. Yun yung sasabihin ng mga kapatid natin. Na sumampalataya kayo, only believe, sola fide, only believe. But how can we reconcile that to other passages of the scriptures, mga kapatid? Na sinasabi sa banal na kasulatan ay ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. Faith without action is dead. Yung sinasabi sa James chapter 1. James chapter 2. Chapter 2, mga kapatid. Di ba? Ayan sinasabi sa James. So how can we reconcile that? The book or the passages of the scriptures ay hindi natin dapat pwede pagkontrahin. It must be reconciled. It must not fight each other, mga kapatid. The verses in the scripture, we need to reconcile it. Because one of the reason why we believe the Word of God, the Bible is the Word of God, because of its unity. It is united. The only problem is our interpretation, mga kapatid. Okay? So, paano natin ma-reconcile yun? Kasi sinabi nga nung isang a former Baptist na nag-convert into the Catholic faith, sabi niya, faith is a pregnant word. It does not mean that it is you will only believe in your mind and heart. But it is rather, the word faith is a pregnant word. Ibig sabihin buntis, ibig sabihin maraming nakapaloob. Okay, katulad dito sinasabi dito sa James chapter 2 verse 17. So also faith of itself, if it does not have works, is dead. So therefore, the faith that we have in the Lord must be alive, not dead. Okay? Verse 18. Indeed, someone might say, you have faith and I have works. Demonstrate your faith to me without works. Okay? Note, without works, and I will demonstrate my faith to you from my works. And then sa verse 19. Okay? Ano yung sinabi dito ni James, Saint James? What will be the difference? What would be the difference of your faith with the belief of the devil? So verse 18, verse 19. You believe that God is one. You do well. Even the demons believe that and tremble. You see? So what is the difference between your faith and the belief of the devil? You see? No, mabigat yan mga kapatid. So we must reconcile it. What does it mean to believe? What does it mean to have faith? Faith must be accompanied of works. Our faith must be alive. And our faith will be alive, or our faith is alive if we are accompanying it with works. Diba? Then dito idinugtong si Abraham. Si Abraham, he did not just believe, but he acted on his belief.
He acted on his faith. After he heard, he believed, he acted on it, mga kapatid. Ito, basahin nyo, James chapter 2, verses 17 to 24. Okay. Ano sabi ko rito? Okay. Verse 19, you believe that God is one, you do well. Even the demons believe that and tremble. O, hindi talo ka pa ng demonyo. Kasi ang demonyo nangangatal pa raw eh. Verse 20, do you want proof? You ignoramus that faith without work is useless. You see? Ang bigat nito, mga kapatid. Do you want proof that faith without work is useless? Walang kabuluhan. Was not Abraham, our father, justified by works when he offered his son Isaac upon the altar? You see that faith was active along with his works. So yung pananampalataya ni Abraham, active with his works. And faith was completed by the works. Thus the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God and it was credited to him as a righteousness. And he was called the friend of God. Tinawag siya ng Diyos na kaibigan ng Diyos. Okay? See? Then, ito sa verse 24, mga kapatid. Tandaan nyo ito, mga kapatid. James chapter 2, verses, umpisa sa 14 eh. Hanggang dito sa verse 26. Dito sa verse 24. Okay? See how a person is justified by works and not by faith alone. So you see, yung sola fide na manalig ka lamang, tama na. Paano natin na-reconcile dito, mga kapatid? Hindi natin pwede ignore po. The word in the scripture is united. It must be united. It must not fight with each other. It must be reconciled. That is why sinasabi sa document sa ating document sa atin sa Catholic Church, sa Dei Verbum. Sa Dei Verbum, isa sa mga katangian ng banal na kasulatan, why we believe that it is the Word of God comes from God because of its unity. Kapatid. Kaya nga yung mga separated brethren natin na sinasabi, they came from God, yet they didn't agree with each other. Questionably yun. Because if they came from God, they're supposed to agree with each other. Diba? They're supposed to agree with each other since they are saying they came from God. Yun yung logic dun, mga kapatid. Diba? Okay. Kasi kung totoong galing kayo sa Diyos, you're supposed to be united because your message come from God. That is why the Bible, though they are different authors, different prophets, from different period of time, different places, but if you see their message, there is a unison. There is a unity. There is unity in its central team, mga kapatid. Bagamat iba-ibang panahon, iba-ibang lugar, hindi sila nag-usap, hindi sila nagkita, wala namang cellphone noon. But makikita mo yung unity ng kanilang mga sinasabi. Because they came from God. The one who sent them was God. So that is why I am in doubt when our separated brethren says they came from God, yet they are not united with each other. So I am doubting with that. And then they are using the Holy Spirit. The Holy Spirit told me. The Holy Spirit speaks to me. And then they are making the Holy Spirit to be the source or to be the author of the confusion and division. Whereas the author of division is not God. The devil, mga kapatid. John chapter 10, verse 10, the devil cometh to destroy.
Di ba? Sinasabi niya, ang kaaway ay naparito upang pumatay, magwasak, at magnakaw, magwasak, di ba? To destroy, to divide. Di ba? Kaya nga, isa sa babala na hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit is kapag ikaw ay nagiging sanhi ng pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi. Mga kapatid. And Galatians chapter 5 verse 19 to 20. That is why very clear also, yung lagi natin inuulit-ulit na sa Romans 16:17 to 18, and those people who are creating dissensions ay pinapaiwasan ng Panginoon. Okay. Mga kapatid, that is why we in the Catholic Church, we are not subscribing to the beliefs of our separated brethren na faith alone. Because here in James chapter 2, very clear na, mga kapatid, James chapter 2 verse 14 to 26, that faith without action is dead. Okay? And we are justified not by faith alone, but also by works. Yun sinasabi sa James chapter 2, verse 24. So, there is this faith alone in the Bible, but contrary to the faith alone of our separated brethren. Okay. Yung dapat natin makita ng kapatid. Hindi natin pwede pagkontra-kontrahin. Tapos sasabihin nyo na ang magnanakaw, wala naman siyang ginawa, naligtas. Actually, may ginawa siya, kung makikita niyo. He defended the Lord. He professed before the Lord. He acknowledged the Lord. Ipinagtanggol niya ang Panginoon against dun sa kanyang kasama. Kinilala niya na makasalanan siya. At kinilala niya ang Panginoon. And since kinilala niya ang Panginoon, pumasok siya dun sa sinasabi na sa Romans chapter 10 verse 9, if we confess, di ba? Kung ipapahayag natin na ang Panginoon Kristo ay namatay at muling nabuhay, maliligtas tayo. Di ba? Ipinagtanggol niya ang Panginoon. At siya ay nakiisa sa kamatayan ng Panginoon. Tayo nakikiisa tayo sa kamatayan ng Panginoon through baptism. Romans chapter 6 verse 3 to the following verses, mga kapatid. Ang ating binyag ay pakikiisa natin sa kamatayan ng Panginoon. Ang magnanakaw na sa katabi ng Panginoon ay nakaisa siya ng Panginoon sa kamatayan ng Panginoon. See the difference? At sabi pa nga ng isang Katolikong pare natin, na huwag niyo ihambing ang sarili niyo sa magnanakaw. Tayo ng mga buhay, hindi nakatako sa cross. We have the opportunity to do something. Kaya hindi natin pwede ihambing yung mga sarili natin sa magnanakaw. Ang magnanakaw, nakatako. Ang kaya niya lang gawin is ipagtanggol ang Panginoong Jesucristo. Sa atin, we have the opportunity to work, to do good things. Di ba? Linaw dito sa James chapter 2, verse 14 to 26, mga kapatid. And then, isa pa, di ba, sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10, na sa pagharap natin sa Panginoon, we will be accounted, mga kapatid. Ano sabi dito sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10? Ano sabi dito? Okay. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive recompense according to what he did in the body, whether good or evil. So you see, pananagutan natin, may pananagutan tayo. Diba? Anong yung pinagkatiwalaan ng The Parable of the Talents, diba? Nabasa rin naman yan siguro sa Matthew chapter 25. Actually, sa textbook namin yan, nung third year high school ako. The Parable of the Talent. Fourth year yata ako, nung fourth year na ako.
The parable of the talent. The masters of the house called his servants and announced to them, Go, therefore, I will travel to a far country. Take this talent and do business. Yan yung naalala ko nung fourth year ako. Nasa textbook namin yan sa English. Okay? Ano nangyari doon sa yung dalawa na pinagkatiwalaan ng Panginoon ay ginawa nila yung dapat nilang gawin. Pero yung isa natakot, walang ginawa, tinago niya yung kanyang pera. Ano sabi sa kanya na Panginoon? Tamad at walang kwentang alipin. Di ba? Pero yung dalawa, ano siya? Good and faithful servant. You see? So hindi pwede na once na manampalataya ka sa Panginoon, we'll just only, nanampalataya na ako sa Panginoon. Yun lang yung pinangawakan mo, John chapter 3, verse 16, at yung narinig mo dito sa Luke 17, verse 19, your faith has saved you. Kaya kung minsan, yan yun, nagiging tamad tayo ng mga mananampalataya. Whereas ang sinasabi sa James chapter 2, ang linaw na ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. So wala pong faith alone sa Bible na sumasang-ayon sa faith alone ng mga separated brethren natin. Kasi ang linaw doon sa sinasabi sa James chapter 2 na you are justified by works and not by faith alone. May words na faith alone sa Bible, but hindi sumasang-ayon sa faith alone ng mga separated brethren natin, mga kapatid. Kaya nga kung pagdating sa Judgment Day, mga kapatid, basahin niyo yung Matthew 25, 31 to 46. Diba? Isubukan niyo basahin sa sarili niyo kung ano nakalagay doon. That is during on the Judgment Day. Ano nakalagay doon? Bigat nun, mga kapatid. Okay? Halik kayo, sabi ng Panginoon. Pagdating ng Panginoon, paghiwalayin ng mga tao, katulad ng paghiwalay ng isang pastol sa kanyang mga tupa at mga kambing. Sa kaliwa ang mga kambing at ang mga tupa ay sa kanan. At sasabihin niya sa kanan, halik kayo mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda na sa inyo noon pa manguna. Sapagkat nung ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Nung ako'y nauuhaw, ako'y inyong pinainom. Nung ako'y nagasakit, ako'y inyong dinalaw. Nung ako'y walang maramit, ako'y inyong pinaramtan. Nung ako'y nakulong, ako'y inyong pinuntahan. Nagtanong mga matutuwid, saan, Panginoon? Saan ka namin nakita nagutom, nauuhaw, walang damit, walang matirhan, nagasakit at nakulong? Ano ang sagot ng Panginoon doon? Matthew 25, 31 to 46. Whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. And he said the same words with those on the left, mga kapatid. Lumayo kayo sa akin, mga isinumpa, kayo'y mapapasaapoy ng impyerno na inihanda sa diablo at sa kanyang kampon. So you see, nakita natin diyon, you're supposed to be, the hell is not prepared for us. It is for the devil and his minions. Pero bakit merong napupunta doon na tao? It is because of their choice. Ano sabi doon ng Panginoong karugtong niya? Sapagkat nung ako'y nagutom, ako hindi niyo pinakain. Nung walang madamit, hindi niyo ako pinaramtan. Okay? So yun mga kapatid, hindi natin pwede pagkontra-kontrahin. Okay. Tsaka sinabi dun sa, natural, gagamitin ng mga separated brethren natin, yung sinasabi sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Diba? Pero, basahin mo muna yung kabuuan. Anong ibig sabihin sa Saint Paul dyan? Ano ba yung tinutukoy niya? Diba? Basahin mo muna from verse 1. Bago ka pumunta dyan sa verse 8 and 9 para maintindihan mo kung ano yung konteksto niya, ano yung sinasabi niya. Kung ano yung sinasaysay niya, basahin mo. Okay? Hindi ka dapat magpunta lang dun kaagad.
You see, hindi na natin pwede pagkontra-kontrahin ang Word of God, mga kapatid. It must be reconciled. Huwag mong panghawakan lang yung verse 8 and 9 without understanding or without reading first the chapter 2, Ephesians chapter 2, verse 1. Read the entire context. Okay. Then isama mo yung 1 Samuel chapter 2, verse 25. Then Psalm 49, verse 7 to 8. Para maintindihan mo what is referring here. Okay. Yan, kapatid. Hindi natin pwede pagkontra-kontrahin yung Word of God. It must be reconciled. Okay. Kinakailangan nating sumampalataya sa Panginoon. Yes, we need to. But after we believe in Him, we must live according to His will. At when we say we live according to His will, we need to do something. We need to work for His kingdom. We need to live in faith that is alive. Katulad ng sinasabi sa James chapter 2, verse 17. Sapagkat, pagdating sa Judgment Day, ang linaw nung sinasabi sa Matthew 7:21, di ba? Alam ko, memorize ng marami yan. Matthew chapter 7, verse 21. Anong kalagay doon? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. You see the word sumusunod? Yun yung nangyari sa Matthew 25, 31 to 46. You see? They live and they obey the will of the Lord. Meron ba dun sa Luke chapter 6, verse 46, nababanggit na natin yan. Palagi natin nababanggit yan, di ba? Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi nyo naman sinusunod ang aking mga sinasabi. Di ba? Yung three cardinal virtues, di ba? Sa 1 Corinthians chapter 13, ano yun? Ano nakalagay doon? 1 Corinthians chapter 13, yung three cardinal virtues. Okay? So faith, hope, love remains. These three, but the greatest of this is love. Pag-ibig, mga kapatid. Ang pag-ibig ay hindi pwede salita lamang. Ikaw ba? Kaya hindi pwede na I love you ka lang ng I love you. Diba? Kaya nga may mga foreigner na nagko-compare mga Pinoy, actually they are not vocal na palagi sila magsasabi ng I love you. Pero ipaghanda ka ng pagkain, ibigyan ka ng baon, bago ka pumasok. Diba? Mayroong mga videos dito yan sa Facebook, mga kapatid. Hindi daw tayo vocal na Pinoy. Pero napupunan nila, lahat na mabubuti na dapat gawin, binibigyan ka ng baon, na pinagluluto ka ng pagkain, nag-prepare ka ng kape. Sa three cardinal virtues, ang greatest is love, not faith. Bakit ang love? Ito kasi sinabi dito sa 1 John yata yun mga batid, 3. 1 John chapter 3, verse 18. Yan, ito mga kapatid. Ay, Pablo, good man. Dito sa 1 John chapter 3, verse 18, okay? Kaya pala sa three cardinal virtues, faith, hope, and love, the greatest is love. Kasi ang love, it is an action word. Ang pag-ibig ay hindi salita lamang. It must be accompanied by work. Okay? Ano sabi dito sa 1 John chapter 3, verse 18? Sabi niya, children, let us love not in word or speech, but in deed and truth. Do you see? Umibig daw tayo sa pamagitan ng gawa at hindi salita. Di ba? I love you ka ng I love you. Sa magulang mo, di ba may mga bata ko minsan sabihin nila, I love you, ma.
pero hindi mo naman sinusunod yung mga magulang mo, then yung sinasabi mong I love you ay hindi totoo. Isang kasinungalingan. Kasi kung totoo na mahal mo yung magulang mo, you're supposed to listen to them. Di ba? Oh. Ano yun? 1 John chapter 3 verse 18 ang linaw. Kaya nga sa three cardinal virtues is the greatest is love. Okay. Children, let us love not in word or speech, but in deed, yung deed, gawa at katotohanan. So you see, yan yung mga kapatid. Kaya nga, yung mga magulang na, yung mga anak na nagsasabi lagi sa mama nila na westernized style na, I love you, ma. Pero kung hindi mo naman pinapakinggan at hindi mo naman sinusunod yung mga magulang mo, that is an empty word. And that is not true. Love is an action word, mga kapatid. Kaya nga ito ang linaw. Children, let us love not in word or speech, but in deed and truth. Yan. Kaya nga, kaya mismo ang Panginoon nagpakita ng example. For God so loved the world that He gave. Diba? John 3:16. For God so loved the world that He gave. He made an action. Hindi niya sinabi na, I love you, people. I love you, my creation. Hindi lang nagsalita ang Diyos. But, John 3:16, ang linaw. For God so loved the world that He gave. Romans chapter 5 verse 8 sa ibang translation. Sa iba kasi sa King James kasi, but God commended His love toward us and that while we were yet sinners, Christ died for us. Pero sa ibang salin, nakalagay doon, but God demonstrate His love towards us. He demonstrates His love by means of giving His Son for us, mga kapatid. See? So yan, ang pag-ibig is an action word. Kaya nga ang greatest is not faith, but love. Okay? Yan mga kapatid. Malinaw yun. Hindi natin dapat yun i-confuse ng ating mga sarili. Yun yung sinasabi naman ng kasulatan. Okay? So, God demonstrates His love towards us. Yung totoong pag-ibig, action word. Kaya hindi pwede na ang pananampalataya natin ay walang kalakip na gawa. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, kapag ang ating pananampalataya ay walang kalakip na gawa, ito ay patay, mga kapatid. Kaya huwag natin sabihin, ay, faith alone, faith alone. Pinanindigan mo yung faith alone. Wala naman nga ang faith alone sa Bible. May faith alone na verbatim na faith alone sa Bible, but it does not conform with your faith alone. At yun yung sinasabi sa James chapter 2, verse 24. At pagdating ng araw sa pag-uhukom, hindi tayo hukuman dahilan sa tayo ay sumampalataya. Diba? Of course, may nabasa ako sa Romans chapter 8 verse 1. Okay? Pero kung babasahin mo, tingnan mo yung original na salin, nakalagay doon. Nakalagay doon, nasabi niya, now there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Merong ganun lang, putol. Pero alam niyo sa mga original na salin, sa ibang salin na nakalagay, now there is no condemnation for those who are in Christ Jesus, those who are no longer walking in the flesh. Yun yung tandaan natin, mga kapatid, yung karuntong. Kaya tingnan natin yung variant, tanungin natin yung mga expert, ano ba yung totoong salin dito, ano yung magandang salin dito, mga kapatid. Okay? Let us not stop to that part, but rather, let us continue reading. Now there is no condemnation to those who are in Christ Jesus, but there is an addition, and we need to follow that, because
it says there, now there is no condemnation to those who are in Christ Jesus, but there is a continuation that says, mga kapatid, okay, so let us not chop the word of God. Let us read it completely and understand it. So, okay. Hence, now there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Okay? Putol. Pero, may sinasabi dito, nakalagay dito mga kapatid, wala na raw kahatulan, or there is no condemnation. But, there is in other translation that says, okay, that to those who are no longer walking in the flesh, walang condemnation. Okay. You are in Christ Jesus, yet until now you are still living in flesh or living in the work of the flesh. And we know the work of the flesh cannot inherit. Those who work in the flesh cannot inherit the kingdom of God. And that is what it says in Galatians 5:19 to 20, mga kapatid. You see? So, that is by now, mga kapatid. Let us live our faith. Let us make our faith alive and not dead. At yung sinasabi na ang ating pananampalataya ay makukonsider na buhay kung ito'y sinasamahan natin ng gawa, mga kapatid. Hindi natin dapat ito sasabihin na, ay, sumasampalataya ako sa Panginoon, pero wala naman itong kalakip na gawa. Ay, then patay. Your faith is dead, mga kapatid. Okay. Okay. Ito pala sa isang version, no? Nakalagay dito sa Today's English Version. Sa Today's English Version, sabi dito, there is no condemnation now for those who live in union with Christ Jesus. Okay? He emphasized union with Christ Jesus. With this verse, we can relate what St. Paul also said in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Diba? Ano kalagay sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Therefore, sa King James Version, therefore, if any man be in Christ, he is new creation. He is a new creation. Old things are passed away, behold, old things become new. Okay, sabi rito. Dito sa Today's English Version, sabi niya, when anyone is joined to Christ, he is a new being. The old is gone and the new has come. So sinasabi dito na there is no condemnation for those who are in union with Christ. In union, nakipag-isa. Nakipag-isa kay Kristo. Hindi si Kristo ang nakipag-isa sa iyo. It means na hindi ikaw yung masusunod. Ikaw ang sumusunod sa Panginoon. Kasi pag ikaw yung makikipag-isa Pero kung ang Panginoon makipag-isa sa iyo, so kung ano yung gusto mo, yun yung gusto mong gawin din ng Panginoon. Which is not. So, maybe that is by now, mga kapatid, na mamuhay tayo sa pananampalataya na buhay at huwag yung pananampalataya na patay, mga kapatid. So, nawa, ingatan tayo at gabayan ng Panginoon sa araw na ito. Iligtas niya tayo sa mga mabibigat na mga pagsubok at iligtas niya rin tayo sa mga malulubang karamdaman. And God bless to those who follow
And then dun sa mga nag-likes at sa mga doon sa mga nag-tap ng screen. Patuloy nawa tayong lahat pagpalain at ingatan ng Panginoon sa araw na ito. Gabayan niya tayo sa patumbayan at ang paalaala sa atin ng ating ebanghelyo na lagi tayong magpasalamat sa Panginoon sapagkat yun yung kalooban niya. Hinahanap tayo ng Panginoon na magpasalamat sa Kanya. At isa pa, yung pananampalataya natin dapat ay may kalakip na gawa at hindi. Sapagkat kung gano'n na nampalataya lamang tayo na walang kalakip na gawa, ang pananampalatayang ito ay patay. So, may God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito, mga kapatid. Shalom. Amen. Signing off, my dear brothers and sisters.